Okay. Time is off. Ladies and gentlemen, for the interpellations, mga pagbungkag sa gipabarog ni Reverend Father Darwin Gitgano, hatagan nato og napulog 5 ka minuto sa pag-cross-examine gikan sa negative side Pastor Rayan Fuentes, or a series of questions. Okay na? Test, mic test. Okay, yeah. So, lingkod unta ko kay lingkod man ka. Tindog ka. Alright, salamat, Mr. Moderator. Padre Darwin, ningingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gi-define ang term, nga buong Biblia ang gi-compile sa Romano Katoliko, and then it consists of Old and New Testament. Okay. Ang akong pangutana, una sa tanan akong pangutana, matawag ba nimo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kinig og Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, nasa dictionary po ito, standard dictionary, pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile, not part, but buong Biblia, kapatid. Alright. So, karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia. Pangutana, sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na by Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament. And then, let us quote again the standard reference. Hindi lang personal opinion ko, ha. Universal World Reference Encyclopedia, sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Sa ato pa kay yes, doon na di ay Old Testament, sa wala pa'y Roman Catholic, unya ang Biblia nga imong gipamatud-an, Old and New. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na di ay sa wala pa ang Roman Catholic? Salamat, Igsoon. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Kinsa? Ang mga church fathers. Kikutlo na sa inyong Bible scholars, si Martin MacDonald, iyang giates nga si Bishop Melito of Sardis. Bishop ang nag-coin sa term Old Testament, not Protestant. Okay. Ang imong tubag nga si Miletus nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament. Old Testament, sorry. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Miletus. Pangutana, kana bang nag-coin sa Old Testament? Parihas ba nas nag-compile sa New Testament, sa Old Testament? Yes or no? Unang-una, Yes or no? oyon ko sa ibong gisupakan, supak ko sa ibong giyuyunan. Yara. Mr. Oyon Moderator. The answer is Oyon ba kog dili, we need diba? a categorical silence first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no. And after that, qualify the answer. Oh. Proceed. Pumalikon. Ang akong pangutana, Padre Darwin, simple kayong yes or no.
parihas ba ang nag-compile sa nag-coin nga Old Testament ang Old Testament? Parihas, dili, yes or no? Una, no. Okay. Babasahin natin yung Dili. ang sabi ni Lee McDonald. Bro, open mo. Dili. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yun official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Lee Martin McDonald. Sabi niya, basahin ko muna, the list of books acknowledged to the sacred scripture in the Council of Jamnia, ito referring to the Old Testament, sabi dito, there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel, regarding religious matters near the end of the first century. Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' sacred collection of scriptures had been long before the Jamnian meeting. It is not representing the whole Jews. So hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. Gipangutan natin kaganina kung parihas ba ang nag-coin sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Gigamit si Miletus of Sardis nga nag-coin sa Old Testament. So imo bang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Miletus walay labot sa tema nga compile? Yes or no? Unang-una, kasali po. Yes or no po? Yes or no po? Yes, kasali po. Dahil yung process sa compilation is gradual. Siyang unang nag-coin sa Old Testament, hindi protestante. At meron din siyang own listing, own canon. So kaya nga naka-influence siya, nakatulong siya sa pagbigay official canon gradually sa official listing of inspired books in the Old and New Testament. So yung sinasabi mo na Old Testament listing, meron ng listing. Pero ang official, the Old and New, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the Old and New. Patunayan mo na hindi nag-compile. Mamaya, Okay. ipakita mo yung mga ebidensya mo. Okay. Hindi din Katoliko na nag-compile. Time na daw, time. Okay. Sorry. Alright, so salamat sa imuhang sagot. So ngayon, next na tanong, aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before the New Testament, before the Roman Catholic Church? Aware ka ba o hindi? Sinasabi ko na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang topic natin, topic natin is whole Bible. It is part of the Bible. Okay. We focus on the compilation, not to the translation. So who compiles the Bible? We never, the central idea is all about compilation, not translation. So it is a side topic. All right. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile nga Old Testament? Mahimo dili? Unang-una, yung topic natin is compilation, not translation. Yes. So, madali No. Mr. Moderator. Nagsasagot pa ako, Mr. Moderator. Objection. Wala pong Sige, categorical objection. lang nadinig ko. Okay. So, my question is simple na dahil hindi raw translation, ang tanong ko kasi, because the point is, Mr. Moderator, meron ng Old Testament na parte ng Biblia. So I want to ask, kung pwede bang maka-translate kung walang kinompile yung mga nag-translate ng Septuagint? That is still compilation. So, can they translate without the books being compiled already? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi, at ang central idea is compilation, not translation. So,
binabasa ko ang kahulugan ng compilation. It is gathering of existing books. The one who gathers. Yun po ang topic natin. Focus ka at huwag ka The magawa moderator ng ibang topic. The moderator would like to clarify. The question is, can there be a translation without a compilation? Posible ba nga dunay pag-translate, paghubad sa pinulungan kung wala pa'y kompilasyon? And take note, kining compilation is a condition precedent. Mao ni una, misunod ang translation. So mauna gyud ang compilation, usa pa ang translation. That is a condition precedent. The question should be answered. Mahimo ba Oh, good. nga dunay translation kung walay compilation? In other words, compilation gayud maoy mouna. Salamat. Then translation Salamat. shall follow. Proceed. Yes, Mr. Moderator. Oh, nag-compile na nga eh. No? So, after compilation ni Saint Jerome, the Latin official sa 405 by Pope Damaso. Objection po, Mr. Moderator. Official Objection, Mr. translation. Moderator. Sabi niya translation. The moderator would like to give chance for the speaker to proceed with the answer. Any objection, you can do it by a follow-up question. Proceed with the answer. Salamat, Mr. Moderator. So, in-establish ko na ang nag-compile ay ang Catholic Church. Pero pupunta siya sa translation eh. Pero susundan natin. Sino ang nag-official translate? Hindi din protestante. Ang isa sa mga pari sa Katoliko, Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible as it is known, which has been approved and protected by popes and church councils down to this day. Saint Jerome, the man who would make this Latin Bible. 13 Kisa man si seconds. Saint Jerome, the father of the seconds. Roman Catholic Church. So, hindi pa rin protestante ang nag-translate. Oh, Mr. Moderator, pwede na noon mo object nga human na siya tubag. You can, if you do not like the answer, reserve it during the rebuttal. Okay, period. Mr. Moderator. So with the researchers, reserve it with the rebuttal. Proceed with the question. Objection, Mr. Moderator, ha? Wala ko nakauyon siyang pangutana. Ingon man ang atong rules to bago ng pangutana. Tubag. Ang pangutana nako, Mr. Moderator, simple. Nga una man ang compilation. Ang akong pangutana man good Old Testament ni abot bago siyang Jerome. Kana man si Jerome dito naman na sa later. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nagpunting ni sa Septuagint. Mao bitaw nga Old Testament atong isgutan. So akong pangutana balikon kay di man ka magpa-object. Akong balikong pangutana, Sir Padre Darwin. Ingon ang moderator ang pag-compile na una kaysa translation. So ang akong pangutana manggod nga nabitin ta, pwede bang i-translate ang wa pa na-compile nga Old Testament? Pwede o dili? Unang-una, objection, Mr. Moderator, nag-focus siya sa Old Testament lang. Alam ko naman ang sagot niyan. Pero hindi yan topic eh. Old and New Testament compilation. Not the compilation of the Old Testament. Ano? Is it objection? Ang topic natin, balik Objection. tayo sa topic, Mr. Moderator. Objection yun, Mr. Moderator? Patunayan. Bago, Objection yun? tapos muna Okay. ako. Tatapos. Objection yun? Objection, muna Sagot? ako. Sagot, Oh. oh? Ruling. Objection. 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 The question is it possible to translate without having compiled the books? Yes. Posible ba nga ma-translate ang maong balaang kasulatan nga wala pa kini ma-compile? So, you may answer yes or no Yun. and justify the answer. Nag-objection ako, Mr. Moderator. Ang topic natin, balik tayo sa topic para hindi tayo maligaw. Ang topic natin, patunayan ko na Iglesia Katolika ang nag-compile sa buong Biblia. Okay. He is referring to counter-objection, Mr. the Okay. Old Testament. Hindi ko naman pinatunayan na ang nag-compile sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Correct. Ano ang Counter- kahulugan dito? Counter-objection. Okay, Tapusin okay, mo na okay. ako, Mr. Moderator. Okay. Dito, the Bible, the sacred scriptures of the Hebrews, Old Testament, and Christian combined into one book. It is called the Bible. So, ang pinatunayan ko dito, Mr. Moderator, before you give ruling,
pinatunayan ko ang nag-compile sa buong Biblia. Hindi ko pinatunayan ang nag-compile sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Roll pa ka. Buong Okay. Biblia. Mo-roll na ka o counter pa ko. Before, Okay, sige. take note in the ruling for a debate. Both parties dunay the main issue of the debate. O dunay sub-issues. So the main, please listen. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. The main issue of the debate, pamatudan ngang simbahan Katoliko o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok Biblia. The verb, ang action word, which is the main subject of the debate is compilation. Compilation. Now, ang pangutana sa Pika side is translation. Ang main issue is compilation, not translation. If you want for a debate on translation, you can set another debate on translation of the Bible. So, para masabwag o masabtan sa tanan, you may have, pwede ka magmusit sa part 2, issue on translation. And for this purpose, niini karon focus lamang sa tema on subject matter. The verb is compilation and reserve for your rebuttal if you have something to rebut. Okay? So proceed on the issue of compilation. All right. So the next question ta. Ang ako manggumpangutan na, pwede ba i-compile? Pwede ba i-translate before sa compile? Na i-compile, oy. Pero mo sugot ta. Di, premise ni. Premise. Sige. Premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema pamatud-an lagi nimo. Nga kamo lagi ga compile sa buong Proceed with the Biblia. question. Reserve side comments I have on 2 minutes rebuttal. to premise, Proceed. Mr. Moderator. Pamatud-an nimo nga kamoy ga compile sa buong Biblia. And I said ganina ingon ko, patawag ba nimog Biblia ang New Testament lang? Dili kay part. So apil gyud ang new, ang old. Mangutan ako karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga compile? Yes or no? No. Na, Ang topic na to, wala sila nakapabor kunuhay, no? Ang topic na to, balik tayo sa topic na pinipirmahan mo. Hindi mo binabasa ng buo yung topic natin. Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. Anong kaulugan ng compilation? Gathers the existing books. The one who gathers. Ano ba yung compilation? That which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Kaya nga, dinidefine ko muna ang 43 term seconds. compilation para meron tayong common understanding. Hindi yung translation. Pupunta na siya sa translation. At yung Bible is consists in the Old and New Testament. Basahin natin ang tema natin, buong Biblia. So yung ina-highlight mo is part of the Bible, not whole Bible. okay. Ang akong pangutana nga kamo ba'y ga-compile sa Old Testament ingon siya, no. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong gi-compile New Testament lang. Tama, mali. So una, balik ko na po na to ang term compile. What is a term compile? Gathering existing books.
no? Yun ang kahulugan ng compile. Oh. Ato nga tapukon ang existing books. No, yun mo na ang kahulugan sa compilation. Iyang gigather ang existing book. Pastorian, unawain mo maigi ang term compilation. Okay. Yes. Alright. Klaro lagi kayo nga kasabot ko. Nakasabot ko nga time na. Okay. Thank you so much for the 15 minutes interpellation.